Nagpapasalamat kami sa Diyos o kaming lahat na kabahagi po ng IGM Youth Conference na ginanap sa Antipolo. Tunay pong kitang-kita namin po yung pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pananalangin. Alam kong lahat kayo nanalangin. Purihin ng Diyos. Palakpakan natin ang bawat isa. Marami sa inyo, hindi lang nagbigay ng panalangin, dumukot pa sa bulsa. Salamat din sa inyo doon sa mga may kakayanan upang makapagbigay. Palakpakan din natin sila. Lalo tigit po yung naging dahilan na bakit nakadalo yung ating tatlong mga kabataan na nagtinda ng iba't ibang mga bagay upang maka-raise ng funds para sa gampaning ito. Pero ibig ko pa rin pong pasalamat nga yung pong mga student participants ng youth conference natin. Tumayo po sila ngayon dito sa harapan o tumayo sila sa kanilang lugar. Sino po ang, sige po, palakpakan po natin sila. Naroon po yung iba sa likod. Sige po, nakalimutan na nila. Sige po, salamat po. Salamat po sa inyo. At special thanks po sa si Pastor RJ at si Ate Nina. Kasi sila po yung kabahagi ng Philippine team na talaga pong sila yung nanguna in cooperation with Pastor Lavin at saka Pastor Ben ng IGM. Inianya ko tumayo si Pastor RJ. Palakpakan po natin ang kanilang buhay. Mabigat po pero kitang-kita po namin yung pagkilos ng Diyos dahil sila ay sumusunod sa hamon ng paglilingkod. Pero ulitin ko po, hindi po tayo nagpapahalagang maigi sa paglilingkod. Ang ating pinapahalagan yung kaugnayan sa Panginoon dahil mula sa kaugnayan sa Panginoon, nagkakaroon ng matagumpay at may resultang paglilingkod. Yun po yun. So ngayon pong umaga magtatapos tayo sa ating serye na ating pinasimulan ng buwan ng Mayo. Ano po? Pinakita na ni Pastor RJ sa inyo ito. Ito po yung naging mga mensahe from the book of Galatians. Ang title po ng ating mensahe sa halos 3 buwan, May, June, July, ay God's Grace Changes Everything. Naapektuhan na ba kayo? At tunay ba kayong nagbago? Nagkaroon ng transformation dahil sa biyaya ng Diyos. Ang nating meron nang nangyari sa loob. We stand by and really make a statement. Lahat tayo. Kung tayo dumadalo, nagbabasa ng salita ng Diyos, may mga pagkakataon talaga pong namuhay tayo ng ayos, pero may mga pagkakataon bumabagsak tayo. Pero panindigan natin, ang biyaya ng Diyos patuloy magpapatibay sa atin. Pero ang napakahalaga, dapat po tayong maging cooperative sa plano ng Diyos. At sa ating journey ngayon ng discipleship, napakahalaga po ito. Narito po yung sumunod pang mga verses or yung mga messages, June and July to 2024. At mga panghuli, ito po yung sa Book of Titus. So, nag-journey tayo sa Book of Galatians. Ngayon, magtatapos tayo sa Book of Titus. Last Sunday, pinreach ni Pastor RJ yung pong Grace that Empowers, yan po yung Titus 2. Ngayon po, itatackle natin yung gracious reminder. Patungkol pa rin sa biyaya ng Diyos kasi nga, yung pong ating pag-uusap. At layong lahat, wala pong pwedeng mapagmalaki. Mahalaga lang maunawaan natin, it is because of His favor, unmerited favor para sa atin, kaya tayo naligtas, kaya tayo nagkakaroon ng empowerment, kaya tayo ay paalahanan ngayong umaga. Ang ating pong mensahe ay nasa Titus 1 to 15. Tatahakin po natin yung lahat ng verses na ito briefly upang makita natin ano yung paalala sa atin. Naalala ko minsan pumunta po ako sa aming kwarto, hindi nga minsan siguro 2 beses, 3 beses na ang mga pagkakataong nangyari noon. Bumalik ako sa aming kwarto, 2nd floor po yun. Tapos hindi ko maalala kung ano yung aking dadalhin, kukunin o hinahanap. Ano po, nakakatakot minsang maunawaan, pwede palang mangyari sa isang tao yung ganon. Hindi mo alam kung ano, sino ka, anong gagampanan mo, bakit ka naririto. Pero ang salita ng Diyos, patuloy pong pinapahayag sa mga anak niya
Sino sila? Ano ang tungkulin at gampanin nila? Paano magiging makabuluhan ang buhay nila? Paano sila tatahak sa landasin sa mundong ito, punong-puno ng balakid, punong-puno ng sagabal, punong-puno ng iba't ibang mga kadahilanan upang pigilan tayo, upang mapanatili ang lakad nating kasama ang Panginoon. So ito po yung gracious reminders ni Apostol Pablo. Alam natin, si Titus si Tito o si Titus ay naroon sa Crete at yung lugar na yon ay kung saan si Apostol Pablo ay nagsimula ng gawain. At doon sa Crete, lahat halos ng lugar ay nasakop nila. Ngunit may mga banta ng mga pandaraya o deception ng kaaway sa mga Cretans. Magandang bahagi ito kasi halos hawig yung challenge sa Galatians. Kasi kung makikita natin sa Titus 1 and 2, meron pong mga katuruan patungkol sa circumcision at iba pang mga aksyon patungkol sa Jewish religion na kailangang ibahagi upang magampanan ang pagkakataong maligtas ang mga tao. So, malaki ang laban kasi doon sa panahon sa Galatian, dinadaya ang mga tiga-Galatia ng kaaway sa pamamagitan ng mga nagtuturo ng kaibang turo katulad ng malayo sa tinuro ni Apostol Pablo. Ganon din yung nangyayari sa Crete. Alam niyo po, kaya maganda itong nakaraang linggo o itong linggong ito. Narinig niyo siguro yung sinungaling ang Diyos o sinungaling si Yahweh. At marami pang mga bagay patungkol kay Yahweh. Paglabastangan sa Diyos. Uso na po yan ngayon pero yung buhay natin, makikita natin, nilalapastangan din natin ng Diyos. Katulad ng mga preacher na yon na nagtuturo ng kalokohan, pandaraya, at kawalang kaisipan patungkol sa kapangyarihan. Kasi makikita natin, hopefully, makonvict tayo ng Espiritu ng Diyos pag dinaanan natin ang mga bagay mamaya. At alam kong pagka tayo nakumbiki, hingi tayo ng tawad sa Diyos at lalapit ang patuloy na magkakaroon tayo ng lalo tigit malapit na kaugnayan sa Kanya upang patuloy nating tahakin ang landas na ibig niya sa ating buhay. Sabi doon, gracious reminders. Sabi doon sa verse 1, remind them. Sabi doon sa ibang, sa Tagalog, ipaalala mo sa kanila. So, yung pong chapter 1, chapter 2, at yung buong pakikipag-ugnay ng Apostol Pablo sa Crete sa pamamagitan ni Titus, iyon yung sinasabi ni Apostol Pablo ipaalala sa kanila. Tandaan ninyo, pagka may bagong katuruan, at malayo ito sa inyong una nang nalaman, mali ito. Kasi hindi po nagbabago. Ang ibang mga tao, excited sa bagong katuruan. Excited sila tanggapin ang mga bagong katuruan para maikwento nila sa iba. Pagka may mga bagong katuruan, tanggapin natin ang katotohanan. Pag-aralan natin dahil may problema kung bagong katuruan yan, kaysa doon sa datihan ng katuruan mula sa Biblia. Ang sinasabi nila mula rin sa Biblia, pero nga natutuwa tayo sa ating pag-aaral sa pamamagitan ni Pastor Norman. Ilan po tayo nag-aaral doon? 40, 41 na mga estudyante po mula sa simbahang ito. Kitang-kita po namin, hangad niyong huwag madaya. Hangad niyong huwag malansin ng kaaway. Huwag ma-deceive ng kaaway sa inyong journey because that's the only way that you could really be assured that you will be walking with God kung yung iyong buhay nakasangkap sa salita ng Diyos. Hindi para pag-aralan academically, but when you read and study the Word, you continue to encounter Jesus in the Word of God. Yun po yung napakahalaga. Hindi po para magkaroon ng kaalaman, matuto sa maraming bagay, ngunit sa bawat pagkakataon, you encounter God. Sabi po doon sa ibang version, put them in mind, ilagay sa isip. Sabi ng ibang mga malakantong salita, itaksak mo sa isip mo.
Masakit yun, ano, ako'y sasaksak sa isip. Pero kasi minsan yung katotohanan masakit. Masakit. Yung put them in mind is not a request. Yung pong remind them is not a request. Ipaalala mo sa kanila is not a request. It's a command to Titus. Si Apostol Pablo ay nag-utos kay Titus, you don't have an option. Wala kang pwedeng ibang gawin. Ipahayag, I want you to do it. Ipahayag mo continually, ongoingly, habitually, the Word of God. Yan yung moment by moment learning and moment by moment sharing the Word of God. Kaya napakahalaga po ng mentor, mentee, discipler, disciplee relationship. Yung iba po ang iniisip nila, kaya ko namang makipag-ugnay sa Diyos. Oo, totoo yun. Pero may mga pagkakataong dinadaya mo yung sarili mo. Iniisip mo, nakikipag-ugnay ka sa Diyos, ang makakakita niyan, yung mga taong nararamdaman, nararanasan, nakikita yung nangyayari sa iyong buhay, nakikita yung rebelliousness mo sa buhay, then they can confront you. Maganda't bahagi din ito nung pong pagpapahayag ni Apostol Pablo. So, tatlong bagay ang ating titingnan. May mga verses ditong wala, pero merong dahilan. God's gracious reminders for the Cretans, for Titus and the Cretans. Ito rin ay God's gracious reminders for CTTP Nagcarlan. God's gracious reminders for the whole of CTTP. God's gracious reminders for the body of Christ. Importante sa atin, malaman natin who we were. Saan tayo nanggaling? Anong karumihan natin? Kasi kung hindi mo alam ang karumihan mo, hindi mo kailangan ng Panginoon. What God did, ano ang ginawa ng Diyos sa karumihang yon? And what we are to do. Ano yung gagawin natin mula roon? So kung titingnan natin, the balancing or the primary thing would be God in the middle from who we are and what we are to do. We can never do this unless God did this. We can never move from here unless God intervened by His grace para makagawa tayo ng ibang mga bagay para sa kalooban niya. So who we were. Sino nga ba tayo? Makikita natin yan dito sa verse 3. Ito tayo noong unang panahon. Pero pagka binabasa ko po ito ngayon at binapahayag ko, isipin nyo, ganun pa rin ba kayo? Ganun pa rin ba kayo? Kasi kung ganun pa rin kayo, lumapit kayo sa Diyos dahil hindi dapat ganun pa rin kayo. Pero kung nakalapit na sa Diyos kayo, kailangan nyo humingi ng tulong sa inyong discipler, sa inyong mga mentors. Kasi you cannot do it by yourself. You need an accountability person to address all of these things for the glory of God. That is discipleship. Yan yung Matthew 28. We are supposed to be disciples of Christ, but we need to be disciple makers and continuously be a disciple of Christ through people that He has given us to be able to grow into perfection, into maturity, into the likeness, into the image of Christ. So yung po yun. So who we were, anong sabi? Mga hangal, mga suwail. Foolish and disobedient. Una, tunay pong pinapahayag dito na tayo'y dati na, noong dati. Pero kung yun pa rin ang inyong ginagawa, you're still foolish. And don't submit yourself to an accountable person, then that's foolishness. And that's disobedience. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, we are all to be disciples and disciple makers.
under the discipleship of Christ through the godly people that God gave us for us to be discipled through Christ's name. Ano po? So, tanggapin natin ito. Iniisip ninyo, itong panahong ito, grabe, nabanggit ko na po doon sa huli kong pangangaral. Hindi po nabago ang panahon. Grabe pa po din noon. Yung lahat ng uri ng kasalanan na yung immoralidad, yung pong iba't ibang mga pamamaraang karulos-lunos sa harapan ng Diyos. Practice po yan noon ng panahon. Ngayon, ginagaya natin dahil sa inspirasyon ng kaaway sa mundong ito. Patuloy po din ang kaaway gumagamit sa ating laman. Dahil narito pa tayo namumuhay sa ating laman. Kaya yung ating mga selfish thoughts, selfish intentions, nananatili. And that's foolishness. And that's disobedience. Yan yung pagiging hangal at suwail sa harapan ng Diyos. So, makikita natin, dati dapat yon. Sabi nun, we were once. Ano pa yung dati tayo? Dati tayong led astray, slaves to various passions and pleasures. Dati tayo, sabi doon, na mga nalinlang, mga alipin ng sari-saring pagnanasa at kalayawan. Lahat ng ito, selfishness. Lahat ng kasalanan nagmumula sa gusto ko. Itong hangad ko, walang pwedeng makialam sa gusto ko. That is, we were once. Pero kung ngayon ganyan pa, bumalik tayo sa Panginoon. Ano yan? Mga nalinlang, mga alipin po yon, hindi po lipin. Alipin ng mga sari-saring pagnanasa at kalayawan. Ano yung mga gusto mong gawin? Kaya ka hindi lumalago. Pero akala mo lumalago ka. Yun yung challenge eh. Ano yung mga focus mo sa sarili mo at gusto mo, at iniisip mo, nasa harapan ako ng Panginoon. Wala, kapatid. Pagka yung gusto mo, hindi mo pa dinedena yung nasa iyong laman, you are journeying, you are walking with the devil. Kung ayaw mong magpasakop, ayaw mong pakialam namin ang inyong buhay bilang mga pastor, bilang mga mentors. Sino bang may gustong makialam sa inyong buhay? Mas masarap yung buhay lang namin ang intindihin namin. Mas masarap yung kami na lang, wala nang iba. Pagkatapos sasabihin mo, ba't nyo kami pinapakialaman? Ayaw namin. Pero gusto ng Diyos. Dahil gusto ng Diyos, pareho tayo matuwid. Kasi pagka pinakakialaman ko ang inyong buhay, papakailaman nyo rin yung buhay ko. Pagka lumalakad na ako sa mali, tutuwid nyo rin ako sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Kaya may pakialaman. Kanya-kanyang pagnanasa, kanya-kanyang kalayawan, pleasures and passions. So ano pa po yun? Sino dati tayo? Dati tayong passing our days in malice and envy. Sino tayo? Namumuhay tayo sa kamasamahan at inggit. Envy. Selfish interest. Thinking of things that they could not have, but they would like to have. Thinking that they will be contented with what they have, not with what Christ has offered as a relationship for them. Thinking of the things that were created by God instead of Jesus or God Himself. Passing our days in malice, namumuhay sa kasamaan at inggit. Ito ang problema. Kung kayo po'y leader ng simbahang ito, gumaganap ng worship, singing, worship leading, playing the instruments, at kung kayo'y namumuhay sa mga bagay na ito, foolish, disobedient, led astray to various passions and pleasures, passing our days in malice and envy,
mga hangal, mga suwail, nalinlang o nadaya, mga alipin ng sari-saring pagnanasa. Kung kayo po'y naririyan, bago kayo lumapit sa altar, humingi kayo ng tawad sa Diyos. Pero kung paulit-ulit nyo nang ginagawa yan, at na ayaw nyong sabihin sa inyong mga mentors para kayo matulungan, huwag na kayong umakyat dito sa stage. Kasi ang problema, kung hindi namin alam, hindi namin kayo pwedeng pagbawalan. Kasi pagka umakyat kayo dito, tuloy-tuloy niyong dinadaya ang sarili niyo, tuloy-tuloy kayong nagre-rebelde sa Diyos. Dahil sinasabi niyo sa Diyos, ayos ako. Sinasabi niyo sa Diyos, may problema ang iba, wala akong problema. And that's totally a rebellion against God. So, please, hingi ng tawad, magpadisiplina kung kailangan, i-volunteer, i-confess ang mga kasalanan, at patuloy na bawat isa sa atin lumakad ng ayos sa ating o sa hangarin ng ating Panginoon sa ating buhay. Importante po yun. Dapat kung tayo ay mayroong Espiritu ng Diyos, iko-convict tayo para po humingi ng tulog sa Kanya at sa ating mga kapwang nagmamahal sa atin. So, sunod po. Hated by others and hating one another. Aba, yung pala talagang namumuhi sa inyo mga tao, may problema pala kayo doon. May pinagmumulan yun eh. Hindi naman nangyari lang yun eh. Merong pinagmumulan yung, sabi doon, mga kasuklam-suklam at napopoot sa isa't isa. Hated by others and hating one another. Kaya po pagka tayo ay naka-offend, ano ang sabi ng salita ng Diyos sa Matthew 5? Hindi po ba? Iwan natin yung alay sa altar at pumunta sa taong ating na-offend at makipag-usap doon para ma-reconcile. Kasi kung narito kayo sa altar, dami niyong ginawa, dami niyong inalay, binuhos niyo lahat. Binigay niyo mga yung sarili mo para masunog. Umapako sa krus. Hindi ka nagmahal. Hindi ka humingi ng tawad sa mga taong sa iyong pananaw na offend mo, maliwanag sa iyo eh. Maliwanag sa iyo eh. Pero bakit ganon? Nilalabanan mo. Then, ito ang problema. You are growing farther and farther from God. Kasi yung confession, nag-heal. Yung confession, nagbabalik sa atin sa harapan ng Diyos. Yung confession, mismo yung public confession, nagpapakita ng ating hangaring maging accountable tayo sa mga taong nakarinig ng ating sinabing mali nating ginagawa. At nakakatuwa, yung youth conference delved on confessions. Being vulnerable. Gulat na gulat kami doon sa nangyari. Maya siguro ma-share. Kasi tunay pong ang mga tao ng Diyos, kinahihiya ang kasalanan, pero ipinapahayag ito upang hindi na nila muling gawin. Upang maging accountable sila sa mga taong pinahayagan nila. So, ano pa po yun? Ano yung datihan natin? Ulitin ko, datihan. Datihan natin. Marami pong pwede hindi na isulat dito sa lista. Pero ano yung mga respectable sins na ginagawa pa rin natin? Na para bang baliwala ang lahat ng ito. Tandaan natin, ang kasalanan naglalayo sa atin sa Diyos. Sabi nung unang panahon, God loves the sinners but hate the sin. Ang katunayan, yung sinner pupunta sa impyerno. God loves you so much, but if you decide to walk by your own strength, then you are doomed to hell.
papunta ka doon. Kung gusto mong sarili mo lang at ikaw lamang. Ano ba yung ginawa ng Diyos para mawala na yung who we were? At dapat nga nawala na yon. Pero ito ang challenge. Marami sa atin, nasa atin na si Kristo. Dahil nga mamaya sa pag-uusapan natin. Pero nagmamanifest pa yung mga bagay na yun. Parang pag-gym. Ano po, pagka nag-gym kayo, yung inyong muscles, yung inyong dexterity, yung inyong agility, napapractice. Kung unang panahon, ganito lamang ang nabubuhat mong weight. Later on, lumalaki na yung weight. Nung unang panahon, ganito lang ang bilis ng takbo. Ngayon, pagka tumatakbo ka doon sa ano ba ang tawag doon sa takbuhan? A treadmill. Aba, ang bilis na! Ang bilis na. Dahan-dahan dati. Kasi, kung hindi pa nagmamanifest yung Spirito ng Diyos sa inyo, kailangan yung i-practice. Mahirap. It takes pain. Ang hirap magpatawad, ang hirap sumunod, ang hirap magsabi ng mga kasalanan sa iba. Kailangan gawin para masanay, mahubog, at maganap. At pwedeng mangyari yun dahil may ginawa na ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ano yun? What God did. Sabi doon, goodness, kabutihan. Hindi siya masamang Diyos. Hindi siya hari ng kadiliman. Siya ay hari ng goodness o kabutihan. But when the goodness, ngunit ng mahayag ang kabutihan, ito yung hangarin ng Diyos Ama para sa bawat isa sa atin dahil sa pag-ibig at pagmamahal niya sa atin. God saved us because He is good. Sa verse 4, yun po yun, in Romans 2:4. This means He is kind and benevolent in disposition. He is not mean and uncaring. Siya po'y nagmamahal, tumutugi sa may kasalanan. Pagka tiningnan natin yung Old Testament at binuo natin yung pagkakaunawa, kasi ang sabi ng marami, bakit pinatay ang mga lipi? Nangyari nga, hindi ba? Hindi nga pinatay ni Saul si Haring Agag Pagkatapos yung grupong yun ang patuloy na nagiging dahilan upang maging problema ang buhay ng mga taong tinawag ng Diyos. So, meron pong dahilan. He is a sovereign God. Ang hirap questionin yung mga mabibigat niyang mga desisyon. Bakit ba namatay lahat ng mga tao liban kay Noah at ang kanyang malapit na ang kanyang anak at ang kanyang asawa? At iba pa yung asawa ng kanyang mga anak. Bakit? Merong dahilan. Dapat nating maunawaan. Merong bahagi ang Diyos na misay kung hindi natin unawain sa Biblia, tunay pong makikita niyong hindi siya good, hindi siya mabuti. He's kind and wants us to experience His blessing. Ibig niyang maranasan natin ang blessing. Kaya tunay pong ginawa niya ang nararapat para tayo mapahayagan ng kanyang loving kindness at kagandahang loob. But when loving kindness of God, our Savior, appeared, ngunit nang mahayag ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas. God saved us because He is loving. Andiyan po yung ibang mga verses. He has a deep and intense affection for us. Mahal na mahal niya tayo. Mahal na mahal niya tayo. Kaya hindi ko maunawaan bakit hindi natin siya pwedeng mahalin. Dahil kitang-kita natin yung ginawa niya. God loved us so much, He gave up everything to deliver us from the consequence of sin. He sent His very Son to die for us. What God did, He showed His mercy. Ipinahayag niya yung kanyang kahabagan. Siya ay merciful God. Though God is just in that one sin, deserves eternal wrath o isang kasalanan.
Hindi nga kayang sundin ng 10 utos, pero isang kasalanan lang doon, deserving tayong tanggapin ng eternal death. Pero He is compassionate and forgiving, and that's why He provides a path for salvation. What God did, verse 5, by the washing of regeneration, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan. So, this is talking about your born-again experience. Ito yung pagkakataon na sabi ni Apostol Pedro, ay wag mo lang hugasan ng aking paa. Buhusan mo ako simula sa aking ulo. Pero ang sabi ni Jesus, naligo ka na eh. Ibig sabihin nun sa atin, we received the washing of regeneration. Natanggap natin yung paghuhugas ng muling kapanganakan. At ano yung kasama noon? And renewal o pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nung tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, kasama nating tinanggap ang Espiritu ng Diyos. Ang kailangan nilang tuloy-tuloy nating experience yung infilling of the Holy Spirit for us to be able to, poured out on us richly through Jesus Christ, our Savior. Kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Ibinahagi niya na sa atin. So wala kang dahilan para magsabing, hindi ko na kaya. Wala akong kakayanan. Meron kang kakayanan because both of this happened by the Holy Spirit. At what God did, ito pa yung ginawa ng Diyos. Ginustify tayo, inaring ganap. Ano yung justify? Tayo yung lahat ng gumawa ng kasalanan, hindi tayo nilinis at sinabing, mag-reform ka, pwede ka na. Binago niya tayo. Yung pong sin na nasa atin, ang tumanggap noon ay ang ating Panginoong Kristo. At tayo'y inaring ganap. Inaring ganap. Inaring justified. Ano po? God saved us because He's gracious. Grace is when He gives what we don't deserve. Kaya po buhay pa tayo at pinapayagang magbago. We don't deserve this life. But He still gives us an opportunity to live and eventually live for His glory. Pangatlo, what are we to do? So, ito po yun. What are we to do? Ready for every good work. Verse 1, 8, verse 8, devote themselves to good works. And verse 14, devote themselves to good works. Ito yung karugtong ng Santiago at iba pang mga verses dun sa pagpapahayag, yung mga taong nakakilala kay Kristo dapat mamuhay ng mayroong pagtugon doon sa kanilang tinanggap at ito'y magpapakita sa pamamagitan ng mga mabuting gawa. So, tingnan natin itong mga sa Tagalog. What we are to do, maging handa sa bawat mabuting gawa. So sabi doon, ipaalala mo sa kanila na pasakop sa mga pinuno at sa may kapangyarihan maging masunod. Sino yung may kapangyarihan? Civil authorities. Sino yung mga may kapangyarihan? Pastor. Sino yung may mga kapangyarihan? Discipler. Sino yung mga may kapangyarihan? Mentors. Pasakop tayo. Huwag tayong rebelde sa kanila. Ano sabi? Tapat ang salita at nais kong igiit mo ang bagay na ito. Ipagsumikap, ipagpilitan mo. Sabi niya, upang ang mga nananampalataya sa Diyos ay maging maingat na ilaan ang kanilang sarili sa mabuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at kapaki-pakinabang sa mga tao. At nararapat ang ating mga tao ay matutong magmalasakit sa mabuting gawa. Kaya po kayo, alam niyo po, napakayaman ng Diyos. Kayo po hinahamon sa pagbibigay dahil hinahamon kayo para ipakita yung pag-ibig niyo sa Diyos at sa kapwa at sa ministry ng Diyos. Yan yung
matutong magmalasakit sa mabuting gawa para sa matintinding pangangailangan upang hindi sila mawala ng bunga. Sabi ron, so that they will be fruitful. Ano yon? Alam natin, may fruit of the Spirit, may fruit of repentance, may fruit of ministry. So yun. Ano po? Pero napakahalagang maunawaan natin, what are we to do? Dapat isabuhay natin yung walk with God sa ating mga kilos at gawa. Ano yan? Marunong tayong mag-alaga ng ating physical na katawan, hindi tayo nagpupuyat, hindi natin na-expose yung physical na katawan natin sa risk, sa mga banta. Liban kung talagang kailangan humarap doon dahil kayo yung nagmimisyon. Pangalawa, socio-emotional. Paano kayo tumutugon sa mabubutong gawa doon? Nakikinig kayo sa mga problema ng tao. Sinasabi niyo yung problema niyo sa kanila para sila'y magbukas din at makatulong sa pananalangin. Socio-emotional, intellectual. Paano tayo magiging kabahagi sa mabuting gawa? Inaalam niyo yung mga bagay patungkol sa lisensya, patungkol sa mga proseso, para matulungan niyo yung inyong kapwa, para umayos ang kanilang pagsasabuhay ng pagiging mananampalataya. Tumutulong kayo sa kanilang mga iba't ibang mga pangangailangan, katulad ng impormasyon patungkol sa iba't ibang mga sitwasyon. Dahil tayong lahat, tayo ay dinala ng Diyos sa tungkuling mag-counsel sa iba, mag-disciple sa iba. Hindi lamang sa spiritual, oo, napakabahagi niyan, pero spiritual din yung physical nature natin, spiritual din yung socio-emotional nature natin, spiritual din yung intellectual nature natin. Dahil wala po naman paghihiwalay. Lahat yan ay mula sa Diyos. So yun po yung sinasabi dito. What are we to do? Dadaanan natin na lang verses. Hindi tayo magsasalita ng masama tungkol sa kanino man. Huwag makipag-away, maging maamo at magpakita ng hinahon sa lahat ng tao. Makikita natin yung mga tao pong nagdedebate hanggang magsuntukan dahil sa pinagtatanggol nila yung kanilang pananampalataya. Hindi po ganun ang tunay na Kristiyano. Ano po? Alam niyo po, pwede kayong manalo sa debate pero you lose a soul. So, hindi na may ibig sabihin nun aayon na tayo sa mga mali. Pero ang sabi to, huwag magsalita ng masama. Ito yung mga chismisan. Ito yung pagsisirang puri. Speaking evil of no one. Sabi doon, avoid quarreling. Huwag makipag-away. Maging maamo, be gentle, and show perfect courtesy. Bahagi pa rin ng courtesy po yung ang katunayan, kita naman nating may mga kulto. Pero wag nyo nang sabihin sa kanilang kulto sila. Ano po? Wag nyo nang sabihin, demonyo yung kanilang tagapamuno. Baka yung nagsasalita kayo, yung galing nyo, hawig din nun eh. O hawig din natin eh. So mahalaga, ipakita yung salita ng Diyos. Sabihin yung salita ng Diyos, pero pinakamaganda, ipakita iyon sa iyong mga buhay. Yan po yung mahalaga. Ano pa yung hindi dapat gawin? O ano yung dapat pang gawin? O dapat na iwasan? Sabi doon, ngunit iwasan mo ang pagtatalo at ang mga pagsasalaysay ng salinlahi at ang mga alitan at pag-aaway tungkol sa kautusan sapagkat ang mga ito'y walang pakinabang at walang katuturan. Ang gustong-gustong detalye, pag-usapan nyo hindi mahalaga. At pagtatalunan at pakikita niyang, alam ko yung bagay na ito. Pero wala namang dahilan para pag-usapan. Walang value. Gusto lang pakitang alam niya. Pero ang sabi nga doon, lahat ng ito'y nagdadala ng pagtatalo, nagdadala sa atin sa paghihiwalay dun sa main focus kung bakit tayo narito. Hindi tayo nakakapag-disciple. Hindi tayo nakakapagturo para umobey yung mga tao kay Kristo. Nalalayo sila kasi iba ang pinopokus ko o pinopokus ninyo. At panghuli, verse 10. Ang taong lumilika ng pagkakabahagi, so hindi natin gagawin yun, ano? Pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, ay iwasan mo. Yamang nalalaman mo na ang gayon ay baluktot
at nagkakasala na hinatulan na niya ang kanyang sarili. He will judge himself. E anong gagawin natin? Sasawayin siya. Pagka kayo'y discipler at ayaw niyong magsaway, at kayo'y disciple at ayaw niyong pasaway, nagpo-fall kayo dito. Kasi yung inyong ayaw pagpapasaway, yung gusto nyo, you are creating division. Dalawang pangitain. May pangitain ka at may pangitain ng simbahan. Yung gusto mong mangyari, pangitain mo. That's division. Hindi ito. Two vision. Two vision. Ano po? Tumatahakan landasin ng church sa isang pangitain ng discipleship, nandoon sa datihan pa namin ginagawa. Maganda naman yun, kaya lang kapos at kulang. So, ito po yung pinapaalala sa atin. Pero ang katunayan, huwag kayong magtaka. Bakit yung mga taong yon sasabihin, bakit judgmental kayo? Hindi. Hinatulan niyo yung sarili niyo dahil gumagawa kayo ng mali. Yun po yung katotohanan. Paano in-apply ni Apostol Pablo? Ito yung mga verses na wala doon at dito tayo magtatapos. Ito po yun. Sa Tagalog na lang natin basahin. Ito po yung application ni Pablo. So, kalimitan ng sa kanya, doktrina, tapos behaviors na expected. Dito po pinakita niya, doktrina, behaviors expected doon sa church, yun po yung Titus 1. Tapos Titus 2, doon sa tahanan, at dinagdag niya sa bandang huli, sa syudad. Itong Titus 3, sa general public o sa society. Pero dito, ito yung kanyang application. Kapag isinugo ko sa iyo si Artemas o si Tychicus, ay sikapin mong puntahan ako sa Nicopolis sapagkat ipinasya kong gugugulin doon ang taglamig. Alam niyo, nagpaplano si Apostol Pablo ano yung mga next steps niya. And he's inviting Titus to join him in seeking God's wisdom for plans. Kaya kahit taglamig, sabi niya taglamig, iiwan mo ang Crete, pero papadala ako. Huwag mong iiwan pagka hindi pa dumating si Artemas at saka si Tychicus. So, good works pa rin siya. Pagkilos mula sa hangarin ng Diyos. From a deep, intimate relationship with God, you send people to mission and you bring people to a mission field. Yan po yun na nakakatawa. Ano po? So, tapos pagsikapan mong tulungan si Zenas na lubhasa sa batas, hindi lahat po pala ng lawyer, liar. Ano po? Si Zenas, dalubhasa sa batas, mananampalataya siya, tunay siyang abogado. Ano po? At si Apollo sa kanilang paglalakbay. Ito po yung nakita ko dito. Application. Do good things. Provide things. Support people who are in the mission. Ito yun. Pray for them. Send them goods. Send them money. Provide for their support para hindi sila kulangin ng anuman. Physical, socio-emotional, intellectual, and most especially, spiritual. Ulitin ko, lahat ng yon spiritual din. Binabati ko ang lahat ng mga kasama ko. Batiin mo ang mga umiibig sa atin sa pananampalataya. Meron siyang hiniwalay. Binabati ako ang lahat ng mga binabati ka ng lahat ng mga kasama. Yung mga kasama ni Apostol Pablo. Pero winidhold niya yung pagbati sa ilan. That's good work. When you withhold, giving honor, expressing appreciation for those who are not loving them in faith. Huwag na kayong mag-like doon sa mga taong kitang-kita niyong masama ang ugali. Yung mga rebelde. Kasi pag nag-like kayo, nagpapahayag kayo ng appreciation sa kanila kahit hindi pa nila natututunang magbago sa maling ginawa nila. Batiin mo ang mga umiibig sa atin. Yun lang umiibig sa atin.
Hindi po ibig sabihin huwag niyong pakilala ang Diyos sa kanila. Hindi po yon. Sabihin niya dito, yung member ng church na nandyan, na tapat, hindi yung nagdi-divide, hindi yung gumagawa ng sarili lang diskarte, hindi yung katulad na ng mga Cretans, gluton, pansarili. Yung mga taong iyon, hindi umiibig sa Diyos, hindi umiibig sa body of Christ, hindi kabahagi sa pananampalataya. Don't extend my greetings to them. Grace be with you all, sabi din sa verse 15. Kaya kinumpleto nga ito eh. Salamat actually ito pong series na ito ay dahil sa tulong ng Diyos kay Pastor RJ para mabuo kung ano yung laman. Grace be with you, biyaya nawa ang sumainyong lahat. Yan po ang blessing, yan ang prayer ko sa bawat isa sa atin. So sabi natin doon, maliwanag, balikan natin sino tayo, anong ganawa na ng Diyos sa atin, ano na ang ating gagawin. At dahil doon, magkakaroon po ng talagang biyaya at patuloy na pagkalinga ng Diyos sa atin upang tayo mabago. Hindi po conversion, kundi transformation. To conclude, instead of being worse, be best. Sa halip na maging daluyan ng kasamaan sa ating buhay para sa iba, maging tayong daluyan ng pagmamahal at pagtutuwid at pagsasaayos para sa iba. Conclusion pa, dahil tinanggap natin yung kahabagan ng Diyos, kung saan naroon at tayo'y deserving judgment, pakita natin yung kindness, love, and mercy sa ating fellow believers. Abutin natin sila, lalo tigit nagkakamali sila. Abutin natin sila at sabihin sa kanila yung nakikita nating impression sa kanilang buhay. Kahit kayo hindi perpekto, pwede niyong gawin yun. Ang sasabihin niyo, kapatid, nagkakamali din ako. Marahil meron napapansin ka sa akin. Pero itong gusto kong sabihin, meron ako napuna, meron ako nabilitan. Pwede bang pag-usapan natin? Totoo ba ito? Totoo ba ito? Pero kung confirm dahil may mga witnesses pero hindi pag-open up, patuloy niyong ipanalangin para sila'y mag-open up. And unbelievers, galit kayo sa mga unbelievers dahil tawag ito, yung bituka, ano yun? Halang ang bituka. Ano po? Pero tayong lahat, gano'n naman dati. Lahat tayo gano'n. Lahat tayo nasa dumi. Mabuti lang ang tinabot tayo ng Diyos. So, hindi po natin pwedeng bitiwan sila, dapat natin silang abutin. Pero kung ayaw nila, sabihin niyo muna sa kanila. Kunyari, may bina-Bible study, pero hindi sila nagpapakita. Misa-misa nagpapakita. Ay kapatid, kung hindi ka pa handa, okay lang. Pero pwedeng hindi muna kita kaugnayin. Pagkahanda ka na, sabihan mo lang ko, I will run to you. May kantang ganun yata yun no? Tatakbo. Pero kung ayaw pang bitiwan yung kasalanan, ayaw pang bitiwan yung mga iba't ibang uri ng mga bisyo na alam yung nagpapasama sa kanyang katawan, kapatid, kung hindi mo pa bitiwan yung mga bisyo at ugaling yan, iiwan mo na kita. Paghahanda ka na. Kasi baliwala yung Bible study mo kung mananatili sila sa ugaling hindi dapat. Kasi babalikan mo sila. Baka talagang dapat balikan yung born-again experience para matiyak na buhay na sila, para pwede na silang makaugnay, paalalahanan, and everything. Paul gives us the gracious reminder that God has shown us great mercy. In light of that, shows God's mercy to a lost, rebellious world by your godly behavior and godly deeds. Ang godly behavior tumatayo sa katotohanan. Ang godly deeds nagbibigay ng tugon sa tamang pamamaraan. Yan po yun. Though once foolishly rebellious, we are now joyfully submissive to Him as we have Christ walk in Him. We are to be led by the Spirit and bear His fruit. Challenge, ito na po ang huli. Sabi doon sa Titus 2:14, He gave Himself for us to redeem us from all lawlessness. Lahat ng karumihan, lahat ng kasalanan, niredeem niya na tayo. And to purify for Himself a people
for His own possession. Ang sarap. Napakahalaga natin, bawat isa sa atin. Huwag nating sirain yung bahaging ito ng kaugnayan sa Diyos sa pagiging makasarili. We are zealous for good works. God, our Savior, has shown us goodness to the ungrateful. Tayo yung una. Love to the unlovable. Tayo yun yung una. Mercy to the unfaithful. Tayo yun yung una. And grace to the undeserving. Pero kung mananatili pa kayo sa ganitong ugali, ulitin ko, balik kayo sa Panginoon at magpahayag kayo, mag-confess doon kayo sa inyong mga mentors para pagtulungan ninyong maabot yung nais ng Diyos. And for those who have truly come to behold and be transformed by the grace of God in Christ, we are now compelled to show the same in good works emanating from our being. Being a child of God results into us doing good works. Questions to ponder? Ito yung hawig dun sa ating word study. Babanggitin ko lang ngayon para po paalala. Ano yung sinasabi sa inyo ng Titos kung sino kayo? Ano yung pinahayag? Naroon ba kayo sa who we were? Or who you are before? O nandun na kayo sa pagtanggap nung sa pangalawa at pangatlo? In relation to your current standing with God, write your I will statements or what you will do to address or improve your life, particularly in the following areas. Paano mo tinitingnan ng Panginoon? Paano mo tinitreat ang iba? Paano ka kumikilos? Tayo po'y tumayo at manalangin. Ama naming Diyos, kami po'y lumalapit sa iyong may pagpakumbaba. Kaming lahat ay kapos at may kakulangan. Ngunit merong kaming naroon sa amin ang iyong anak. Kaya naninindigan kami sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang lahat ng mga pangit at hindi magandang ugali na nasa aming buhay, Panginoon, inilalapit namin sa iyo. We confess all our sins and our failures at this time. Himihingi kami ng tawad kung ayaw naming payagang makialam ang mga tao sa aming buhay. Lalo tigit sa mga sitwasyong may mga taong ang nagmamahal sa amin, yung mga mentors, yung mga taong ang concern ay kami lumakad ayon sa iyong kalooban. Panginoon, patawarin mo kami. Kung iniisip namin sa aming kagustuhan at kalayawan at mga gustong maganap, mangyayari ang hangad mo sa aming buhay. Nadadaya kami dahil ito'y nagpo-focus pa rin sa aming sarili. Hayaan mong ma-deny namin ang aming sarili. Hayaan mong bitiwan namin ito. Hayaan mong sa pamamagitan ng pagpapasakop namin sa iyo at sa mga taong may otoridad sa amin. Hayaan mo kaming lumakad sabay-sabay sa kabanalan, sa katwiran, at kadalisayan ng puso. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na patnubay at gabay sa pagpapahayag, pakikinig, at eventually pagsasabuhay ng iyong mga salita. Salamat po sa iyo, pinupuri ka namin, dinadakila. Sa ngalan ni Jesus naming Panginoon, na lahat ay magsabi ng Amen. Sa po sa natutunan ko ngayon sa preaching is based doon sa napakinggan natin. Yung pinaka-importante po pala talaga is yung response. Response natin doon sa mga narinig natin doon sa about Christ already paid na yung yung consequence. Ano lang yung magiging response natin as believer, yung faith natin sa Kanya. So, as we sing this song, patuloy nga po natin na ialay ang ating buhay sa ating Panginoon. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka.
Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Sa aking buhay, sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Yes, God. Let me give the best clap praise para po sa ating Panginoon.